Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa saddaqa birrisalati wa kashafal ghummah wa nasahal ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Fa salawatu rabbi wa salamuhu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga masugid naming taga-pakinig at taga-panood sa ating mga series na lectures na pinamagatang Bangsamoro Religious and National Unity. Sumainyo ang kapayapaan, awa at mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tinalakay natin sa pinakahuling episode sa ating 33 na episode ang hinggil sa tinatawag na mga antas ng alwala walbara. At nabanggit natin ang mga 7 na mga nabanggit ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pawang mga antas o kaya ay mga kahalagahan ng tinatawag na alwala o walbara o kaya ay ang creed, ang aqidah natin na mga Muslim hinggil sa tinatawag na alwala o walbara. Nabanggit din natin na ito ay napakahirap isalin sa wika natin, sa wika natin na Iranon, Maguindanaon, at iba pang wika natin ng mga Bangsamoro. Subalit ang pinakamalapit na kahulugan ay ang pagkakampi, Ang ibig sabihin ng alwala ay ang pagkakampi at ang albara ay ang hindi pagkakampi o kaya ay ang pagtatalikod, Yun ang pinakamalapit na kahulugan sa wikang Tagalog o kaya ay ginagamit din natin minsan yung tinatawag na loyalty. Ang pagiging loyal sa unang-una sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging loyal sa kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagiging loyal sa mga nananampalataya, sa mga kapwa natin na mga nananampalataya, kapwa natin na mga Muslim. Gayon din ang pagiging loyal natin sa ating bayan. Nabanggit din natin ang isang nawika o kaya ay nabanggit ni Sheikh Abdul Malik hinggil sa tinatawag na alituntunin ng pananampalatayang Islam, hinggil sa tinatawag na muwalatu wa mawaddatul kufar. Ibig sabihin ay ang pagkakampi sa literal na kahulugan, ang pagkakampi o kaya ay lubos na pagmamahal sa mga di nananampalataya. وقال يعني الشيخ عبد الملك القاسم رحمه الله وعلى المسلم أن يحذر من أصحاب البدع والأهواء الذين امتلأت بهم الأرض وليتجنب الكفار وما يبثون من شبه وشهوات وليعتصم بحبل الله المتين وسنة نبيه الكريم. Ayon sa kahulugan ng nabanggit na ito o kaya ay nawika ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim,
mga masugid naming taga-pakinig, pakinggan niyo ng maayos itong hinggil sa paksa natin ngayon sapagkat ito ay isa sa mga napakahalaga na paksa hinggil sa pagtatalakay natin sa tinatawag na alwala o walbara. Nararapat niya sa isang Muslim. So ibig sabihin ang isang mamamayan na Muslim. Nabanggit natin na ang tinutukoy natin ay ang mamamayan na isang Muslim at saka mananampalataya. An yuhaddira min ashabil bid'ah ay nararapat sa isang Muslim na mamamayan na maging maingat sa mga nag-aanyaya ng tinatawag na mga bid'ah o kaya yung mga innovation sa pananampalataya na hindi sumasang-ayon sa katuruan o kaya ay sa akida ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gayon din ang mga taong mayroon silang sinusunod na sarili, ang kanilang mga sariling kagustuhan ang kanilang sinusunod na sila ang pinakamarami kumpara sa mga tao sa mundong ibabaw. At nararapat din na ingatan ng mga Muslim ang mga hindi nananampalataya, yaong mga hindi nananampalataya na nagpapalabas o kaya ay nagbibigay ng mga aral na para ay sirain ang pananampalatayang Islam. Ang mga syubah, ang mga paninira sa ating pananampalatayang Islam. Kabilang narito ang mga ginagawa ng iba na sinisira nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano-ano ang sinasabi hinggil sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patunay na gusto nila sirain ang propeta ng pananampalatayang Islam. Bagkus ay propeta ng sangkatauhan na siyang pinakahuli sa lahat ng mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ay gusto nila sirain ang pananampalatayang Islam na pananampalataya na mula sa ating mahal na Panginoon. Ang pananampalatayang Islam na hindi lamang pananampalataya na sinunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus ay pananampalataya din ng mga sinaunang mga propeta. Tinanong si Abdullah ibn Abbas, kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang pananampalataya ni Adan, ang mga anak ni Adan, si Noah, ano ang kanilang mga pananampalataya, si Abraham. Sumagot si Abdullah ibn Abbas na isa ito sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang sagot ay pananampalatayang Islam, ang kanilang pananampalataya. So ibig sabihin, lumalabas na lahat ng mga propeta, sila ay Islam ang kanilang sinunod na pananampalataya sapagkat inna ad-dina 'indallahil Islam. Katotohanan na ang katanggap-tanggap na pananampalataya sa Allah, sa mahal na Panginoong Diyos, walang iba kundi ang pananampalatayang Islam. Nararapat din sa isang Muslim na kanyang panghawakan ang lubid o kaya ay tali ng pananampalatayang Islam, tali ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayroong isang talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratu Ali Imran. Ito ay napakalinaw na talata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Inyong panghawakan ang lubid o kaya ay tali ng Allah subhanahu wa ta'ala at wag kayong maghiwa-hiwalay sa lubid o kaya ay tali na yaon ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang pakahulugan mga kapatid sa lubid o kaya ay tali na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang ating pananampalatayang Islam. Mga kapatid, kung pinag-uusapan natin ang itong alituntunin ng pananampalatayang Islam hinggil sa tinatawag na pagkakampi o kaya ay lubos na pagmamahal sa mga di nananampalataya.
kung balikan natin ang mga introduction na nabanggit natin hinggil sa kahulugan ng tinatawag na al-muwala o kaya ay al-wala, isa sa mga nabanggit natin na kahulugan ng muwala, mayroong tatlong sinabi ng mga pantas na kahulugan ng tinatawag na muwala. Na unang-una ay mahabbatuhum wa mawaddatuhum. Ibig sabihin ang pagmamahal sa kanila. Kapag pinag-usapan ang muwalatul kuffar, so ibig sabihin ay ang pagmamahal o lubos na pagmamahal sa kanila na mga di nananampalataya. Ikalawa ay nusratuhum aw munasaratuhum. Yung tulungan sila, isang kahulugan ay tulungan sila o kaya ay makipagtulungan sa kanila. So isa na yaon sa kahulugan ng tinatawag na muwalatul kuffar. At ang ikatlo na kahulugan, al-mailu warrukunu ilayhim, ang pagkakampi ika nga. O kaya ay katulad ng nabanggit natin na isang halimbawa na nasabi ni Ibnul Arabi, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa ng tinatawag na alwala kung may dalawang tao na hindi magkasundo, mag-away, pagkatapos may isang tao na mayroon siyang pagmamahal sa isa sa dalawa na yaon na hindi nakakasundo, pagkatapos ay kumakampi siya doon sa isa. So yun ang ibig sabihin ng pagkakampi ika nga, na kabilang sa kahulugan ng tinatawag na muwala. Isa din sa mga nabanggit natin na kahulugan ng muwala o kaya ay alwilaya, al-muwala, alwala o kaya ay alwilaya. Ay sabi ng mga pantas, an-nusrah, ang ikangay tumulong ka sa mga di nananampalataya. Al-himaya, kumanlong ka sa mga di nananampalataya. Ibig sabihin ay pagkanlong sa mga di nananampalataya. Al-ittiba, sumunod ka sa mga di nananampalataya sa halip na ikaw ay sumunod sa mga kapwa na mga nananampalataya o kaya ay mga Muslim. Kung natunghayan natin ito mga kapatid, at natunghayan din natin ng isa sa mga hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'alaykum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid, o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Inyong sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nararapat sa inyo na sundin ang aking pamamaraan, ang aking sunnah, ang aking tradisyon, at gayon din ang pamamaraan o kaya ay sunnah ng mga khulafa ar-rashidin, yung mga orthodox o apat na mga khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid. Inyong panghawakan itong mga sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sunnah ng kanyang mga khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alayha bin nawajid, at inyong kagatin ng malakas sa pamamagitan ng inyong mga ngipin. So ibig sabihin, panghawakan ng husto mga kapatid. Kung natalakay natin ito mga kapatid at natunghayan natin na hindi nararapat na tayo ay kumampi, magmahal ng lubos na pagmamahal sa mga di nananampalataya, kailangan din natin na matunghayan kung papaano hinati ng mga pantas sa pananampalatayang Islam ang mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga giliw naming mga bangsamoro, lahat tayo sa ngayon. Lahat ng mga tao sa ngayon ay mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maging sino man, maging saan man, maging bangsamoro man, maging Arabo man, lahat sila ay mga ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dalawang klase ang ummah ni Propeta Muhammad, ang mga tauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat istijabah, unang-una ay ummah na sumunod sa kay Propeta, tinugunan ang aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakahuling propeta, ikalawa ay ummah na hindi tumugon o kaya ay hindi sinunod ang panawagan o ang pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin,
Lahat nito mga kapatid ay mga umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan natin na sumunod, kumampi sa mga umma na sumunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan din natin, hindi man tayo kumampi, inshallah itatalakay natin kung ano ang mga karapatan sa atin kahit pa hindi mga sumunod sa pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin. Hindi man tayo lubos na magmahal sa kanila alang-alang sa pananampalataya, pero subalit kinakailangan din natin na makitungo sa kanila ng maayos. Yun ang sinabi ni Sheikh Abdul Malik Al-Qasim na nang dahil sa tayo ay sumunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero sabihan niya, kinakailangan na tayo ay gumawa ng mabuti para sa kanila. Tayo ay makitungo sa kanila. Mayroon siyang nabanggit na iilan at ito ay lubos na ipaliwanag natin sa mga susunod na episode natin. Ar-rifqu bida'ifihim, ang pagsagawa ng mabuti para sa kanila o pagiging kind sa mga mahina sa kanila, sa mga nangangailangan sa kanila, wa it'amu ja'i'ihim, at pakainin ang mga gutom sa kanila, wa kaswatu 'arihim, at bigyan ng mga pansuot na damit ang mga nangangailangan sa kanila, and then magsalita ng maayos, malumanay, walaynul qawli lahum ala sabilit lutfi ma'ahum warahmati la ala sabilil khawfi waddillah. Magsalita ng maayos, magsalita ng mabuti para sa kanila, malumanay, ang makiusap sa kanila ng mabuti, pero hindi takot sa kanila. Yan mga kapatid ang nararapat na tunghayan natin, hindi takot sa kanila. Hindi nang dahil sa tayo ay mahina. At gayon din, pwede natin sila ipanalangin na para sila ay patnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat nito mga kapatid, gagawin natin alang-alang sa katuruan ng ating pananampalatayang Islam. At gayon din, ito ang kabilang sa mga kahulugan ng tinatawag na al-wala wal bara, na inshallah ipagpatuloy natin ang pagtatalakay natin sa mga ito pakalipas ng iilang patalastas. Mga giliw naming tagapakinig, tuklasin natin ang isa sa mga sinabi ng malalaking pantas na si Fadilat Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz, kaawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, hinggil sa alituntunin ng lubos na pagmamahal, ika nga, o kaya ay pagkakampi sa mga di nananampalataya. So ila Fadilatul Allama Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa qila lahu min fadilatikum, narju min fadilatikum tawdih al-wala'i wal bara'i liman yakun, wa hal yajuzu muwalatu al-kuffari, faqala
الولاء والبراء معناه محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين ومعاداتهم والبراءة منهم ومن دينهم. هذا هو الولاء والبراء كما قال سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Ito ay makikita natin sa Suratul Mumtahinah. Mga giliw naming taga-pakinig at masugid na taga-pagsubaybay ng ating mga series na lectures, higit sa lahat itong pagtatalakay natin sa pinakamahalagang mga paksa, ang pagtatalakay natin sa tinatawag na Aqidatul Wala'i wal Bara. Tinanong si isa sa mga malaking pantas sa buong mundo na yumauna, si Sheikh Abdul Aziz bin Baz. Siya ay mufti sa kanyang panahon sa Saudi. Kung ano ang ibig sabihin ng alwala wal bara at kanino man gagawin itong tinatawag na alwala wal bara. At tinanong din siya kung pwede ba kumampi o kaya ay gawin ang tinatawag na almuwala o kaya ay kumampi sa mga di nananampalataya. Ganito mga kapatid ang kanyang sagot. Ganito ang tugon ni Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz: Al-wala'u wal-bara'u ma'nahu mahabbatul mu'minina wa muwalatuhum. Ibig sabihin daw ng al-wala wal-bara ay ang pagmamahal sa mga nananampalataya at ang pagkakampi sa mga nananampalataya. Kinakailangan natin mga kapatid na tayo ay kumampi sa mga kapwa natin na mga Muslim at kapwa natin na mga nananampalataya, sa halip na kumampi sa mga umaaway o kaya ay sa mga kumakalaban sa mga kapatid natin na mga Muslim, sa mga hindi nananampalataya. Gayon din ang ibig sabihin ng albara ay masuklam tayo mga kapatid. Masuklam tayo sa kung ano man ang kanilang ginagawa na hindi karapat-dapat. At gayon din ang tayo ay pwede tayong ay lumaban sa kanila sa oras na kinakalaban tayo, o kaya ay inaapi tayo, pinagpapatay tayo, Yun daw ang ibig sabihin ng alwala o walbara. Gayon din sa kanilang pananampalataya. Pero mga kapatid, mga giliw naming tagapakinig, kinakailangan natin ito na maipaliwanag at maging malinaw sa atin mga kapatid. Binanggit ni Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz, kawan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, na malinaw sa panahon ni Propetang Abraham na ang mga tauhan o tagasunod ni Propetang Abraham ay sila'y tumalikod o kaya ay hindi kumampi sa mga umaaway sa kanila. Pagkatapos, gayon din sa kanilang mga sinasamba na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ng naging malinaw na ang alitan at awayan sa pamamagitan ng kumakampi sa kay Propetang Abraham, sumakanya ang kapayapaan. Gayon din ang mga umaaway sa kay Propetang Abraham, sumakanya ang kapayapaan. Hatta tu'minu billah, hanggat sa sila'y bumalik sa Allah subhanahu wa ta'ala at manampalataya sa kaysaysahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa ma'na bughduhum wa adawatuhum an nadhlimahum aw nata'adda alayhim idha lam yakunu muharibin. Ito mga kapatid ang nararapat na tuklasin natin. Hindi ibig sabihin sabi ni Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz, hindi nangangahulugan kapag sinabi natin na tayo ay masuklam sa kanila o magalit sa kanila na di mga nananampalataya o tayo ay lumaban sa kanila, hindi nangangahulugan na tayo ay mang-api sa kanila o kaya ay kumontra sa kanila
o kaya ay makipaglaban sa kanila, maliban sa tayo lamang ay lumaban kapag kapag kinakalaban tayo, kapag tayo ay inaapi, kapag tayo ay pinagpapatay. Kaya sabihan niya, walaysa ma'na bughdihim wa adawatihim an nadhlimahum aw nata'adda alayhim idza lam yakunu muharibin. Kapag sila hindi mang-aaway, kapag sila hindi nakikipaglaban, kapag sila hindi tinatawag na muharibin. Alam niyo mga kapatid, isa pa yung mga umma na da'wa. Ibig sabihin yung umma ni Propeta Muhammad na hindi sumunod sa kanya, sa kanyang pamamaraan, sa kanyang pananampalataya ay hinati sa dalawa. May mga umma ni Propeta Muhammad na hindi sumunod, na lumalaban sa sumunod sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatawag na muharibin. At saka mayroong mga hindi muharibin, so hindi sila umaaway sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagkus sila'y makitungo sa kanila ng maayos. Kaya kinakailangan natin na makitungo din tayo ng maayos sa kanila. Mayroong nabanggit ni Al-Allama Sheikh Abdul Aziz bin Baz na talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum, sa suratul Ankabut verse 46. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kailanman ay hindi maaari sa inyo na makipagdebate sa mga angka ng kasulatan. Sino baga ang mga angka ng kasulatan? Ang mga Hudyo at saka mga Kristiyano. Illa billati hiya ahsan. Malibang kundi sa pinakamainam na paraan. Makipagdebate, makipagkatunggali, makipag-usap sa kanila sa mainam na pamamaraan. Illa alladhina zalamu minhum. Maliban sa sino mang nang aapi sa inyo mula sa kanila. Sino mang nang aapi sa inyo mula sa kanila. Minsan mga kapatid, mayroong mga forum na nangyari sa pagitan natin sa mga pari at saka mga pastor. Ito ay nangyari doon mismo sa Dumaguete City. Inimbitahan tayo sa international na forum. Kabilang sa mga tanong nila sa atin ay, bakit ang kabilang sa mga Muslim ay nakikita namin sa kanila? Sabi ito ay nawika ng mga kaibigan natin ng mga pastors, kabilang sa mga pastors. Bakit ang mga kabilang sa mga Muslim ay kinasusuklaman kami na hindi mga Muslim? Isa pa sa mga tanong nila, bakit kapag marinig ng ibang mga Muslim ang Christmas ay parang nasusuklam sa kanila? Ayaw nila ang tinatawag na marinig nila ang Christmas. Gayon din, mismo ang pangalan ni Kristo, kapag marinig nila, parang nasusuklam sila. Ganun ang mga tanong nila. Mga kapatid, mga giliw naming tagapakinig, ang sagot natin sa kanila, mayroong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Nasa inyo ang inyong pananampalataya. Nasa amin ang aming pananampalataya. Hindi tayo pwede magkasundo sa kung ano ang nasa inyo ay kinakailangan na sundin namin. Hindi rin tayo pwede magkasundo na kung ano ang nasa amin, pilitin namin kayo na para sumunod sa amin. Nasa inyo ang pananampalataya. Isa yan sa mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa, tinanong natin sila, yung mga kapatid natin na mga pastors, ito bang, alam niyo kasi itong Christmas, ayon sa amin, isa ito sa mga kaarawan o bilang pagsasamba sa inyo. Palatandaan ng pagsasamba. Paggunita na may ugnayan sa pagsasamba. So, kailanman ay hindi kami pinahintulutan na sumali sa mga ganitong mga mga okasyon na may ugnayan sa inyong pananampalataya na labag sa aming pananampalatayang Islam. Ito naman tungkol sa kay Hesukristo ay sa aming paniniwala ng mga Muslim, isa lamang ang Panginoong Diyos. Pero noong kayo, sa tingin niyo ba kung ang itong Christmas ay kung ito ay pangkaraniwan na pagtitipon lamang niyo, walang ugnayan sa inyong relihiyon, sa inyong pagsasamba,
maaring pwede kami makisama sa inyo. Si Hesukristo naman, sa aming paniniwala ay kabilang sa mga sugo o propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ay kabilang sa mga dakilang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi maganda na magpakita ng hindi maayos ang isang Muslim, pero ang dahilan sapagkat nagkaiba tayo ng paniniwala. Kayo, inangkin nyo na siya ay anak ng Allah, anak ng Panginoon. Kaya medyo malabo, hindi natatanggap ng mga kapatid natin ng mga Muslim. Pero ang pinakamahalaga mga kapatid, tayo na mga Muslim, magkaroon tayo ng wala sa ating pananampalataya. At magkaroon tayo ng hindi pagkakampi, kahit ano paman, sa hindi natin pananampalataya, sa mga kaugalian, sa mga okasyon at ano paman, mga pagsasamba na hindi sumasang-ayon sa ating pananampalatayang Islam. Subalit hindi nangangahulugan na tayo ay pwede gumawa ng hindi karapat-dapat laban sa kanila. O kaya ay hindi tayo makitungo sa kanila. Kinakailangan na tayo ay makitungo ng maayos sa kanila. Sapagkat ganyan ang katuruan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong talata ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Sa Suratul Mumtahina, verse 8. La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Hindi kayo pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Intindihin niyo mga kapatid. Ayon sa pagpapaliwanag ng talatang ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Allah, hindi kayo pinagbawalan para sa kanila na hindi kayo kinakalaban, hindi kayo pinagpapatay sa inyong nang dahil sa pananampalataya at hindi kayo pinalabas sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan nang dahil sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, hindi kayo pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na makitungo sa mga silayaong mga tao na kahit pa hindi nananampalataya o di mananampalataya o kaya ay hindi mga Muslim, kung sila ay hindi kayo pagpapatayin, hindi kayo palabasin, apihin, palabasin sa inyong mga tahanan, hindi pinagbawal sa inyo na makitungo sa kanila, antabarruhum wa tuqsitu ilayhim, at gumawa ng mga mabuti o kaya ay maging makatarungan sa kanila, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan na siya ay nalulugod, nagmamahal sa mga taong makatarungan. ولما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن تصل أمها وهي كافرة في حال الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة على الحديبية. Si Asma bintu Abi Bakr, anak ni Abu Bakr na unang khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Asma at saka ang kanyang ama na si Abu Bakr radiyallahu anha. Tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pwede siya makitungo sa kanyang ina na hindi nananampalataya. Ang kanyang ina ay hindi yumakap sa Islam, hindi sumunod sa pananampalataya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang tugon sa kanya ni Propeta Muhammad, pwede siya makitungo sa kanya. So ibig sabihin mga kapatid, pwede kung ang pag-usapan natin, pakitungo sa mga kapatid natin, sa mga kapwa natin, o kaya ay mga kaibigan natin na mga di nananampalataya, huwag lamang natin lampasan ang katuruan ng ating pananampalatayang Islam. Pwede tayo makitungo sa kanila. Hindi ibig sabihin ng albara, tatalikod tayo sa kanila nang hindi na tayo pwede makipag-usap sa kanila, hindi na tayo pwede makitungo sa kanila ng maayos. Inshallah, darating sa mga susunod na episode natin, ang i-detalya natin ang mga bagay na pwede natin gawin alang-alang sa mga kapwa natin na mga hindi nananampalataya. Mga kapatid, napakaganda at napakainam itong pagtatalakay natin ng alwala o albara, upang sa gayon ay maunawaan natin ang ating pananampalatayang Islam at may paunawa natin sa mga kapwa natin na hindi mga Muslim, pagkatapos ay mabalance natin ang
kung paano natin may sagawa ang tinatawag na alwala at gayon din kung paano natin may sagawa ang tinatawag na albara. Hanggang dito lamang mga kapatid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.